Amen. Praise God. So magandang umaga po sa ating lahat. Let's prepare ourselves para sa gawain po ng Panginoon sa umagang ito. Amen. So bago po tayo magpasimula, nais ko lang pong i-share sa inyo yung... Actually, this is a verse of the day kahapon. And bigyan ko lang po kayo ng context with the Colossians chapter 3. Kasi yung verse of the day po natin kahapon sabi dito na, let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, main context po kasi nito, habang sinishare ko din po yung verse of the day kahapon. Yung we should put to death yung earthly things or yung mga earthly attitudes natin. Kasi, ayun nga, we have already been redeemed by the Lord. And naniniwala naman po tayo na nung tinubos tayo ng Panginoon, bagong creation ulit tayo. Bagong tayo talaga yung yung dinala ni Lord dito sa mundong ito. Kasi, ayun nga na we are already forgiven dun sa mga kasalanan na ginawa natin in the past. Kasi, ganun ka merciful, ganun ka graceful ang Panginoon na pinagsisilbihan natin na despite of all things na ginagawa natin dito sa mundo, hindi niya na tinitingnan yun. Mas nag-hope si Lord na there's something much more better para dito sa anak kong ito. Kaya habang inaawitan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito, ayun, let's invite the presence of the Lord this morning na we are not worthy talaga dun sa mga binibigay ni Lord. But still, His love, His unconditional love conquers it all. Amen? Kaya let's prepare our hearts at ihanda po natin ang ating mga sarili para sa umagang ito upang pasalamatan lang ng patuloy ang ating Panginoon sa pagiging mabuti niya sa buhay natin, sa pagmamahal na patuloy na pinapaagos niya sa buhay natin, sa pamilya natin, at sa kahit na sino mang nakapaligid sa atin. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di
nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Panginoon, ang walang salang manunubos ng makunang parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, igawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Panginoon, maraming salamat, O Diyos. O Diyos, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa
na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, salamat. Itatan. Oh, Panginoon ko. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y ditataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay Jesus, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka.
ka. Ako'y namamanga, purihin ka. Sa'yo'y namamanga, Jesus, Jesus, ako'y namamanga. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Jesus, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Purihin ka. Ako'y namamangha, purihin ka. Sa'yo'y namamangha, purihin ka. Ako'y namamangha, purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Panginoon, patuloy, O Panginoon, katapatan mo, ang kaluwalhatian mo. Pagalapin mo ang aming puso, Panginoon. Puso ko'y pagalapin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Puso ko'y palabin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Puso ko'y palabin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Puso ko'y palabin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Wala nang nanaisin pa, wala nang nanaisin pa, wala nang masigit pa sa pag-ibig mo, O Panginoon. Wala nang nanaisin
pa, wala nang nanaisin pa, wala nang masigit pa sa pag-ibig mo, o Panginoon. Wala nang nanaisin pa, wala nang nanaisin pa, wala nang masigit pa sa pag-ibig mo, o Panginoon. Puso ko'y paalapin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Puso ko'y patibayin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Puso ko'y paalabin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Puso ko'y paalabin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Wala nang nanaisin pa, wala nang nanaisin pa, wala nang masihigit pa sa pag-ibig mo, o Panginoon. Wala nang nanaisin pa, wala nang nanaisin pa, wala nang masigit pa sa pag-ibig mo, o Panginoon. Minsan pa, puso ko'y paalabin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Puso ko'y paalabin mo, pananalig ko'y patibayin mo. Ikaw lamang ang nais ko, ikaw lamang ang nais ko. Yes, Lord. Ikaw, ikaw, ikaw. Panginoon ko, ikaw lamang. Oh, muli, Panginoon, maraming salamat, aming dakilang Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mong muli sa amin. Maraming salamat sa paggising sa amin sa umagang ito, sa napakagandang umagang ito, Lord. Maraming salamat dahil alam namin sa panibagong araw na to, meron ulit kaming kailangang panibagong lakarin, O Lord, dito sa mundong ito, para papurihan ka, pasalamatan ka, maging living testimony, O Lord Father God, sa lahat ng taong nakapaligid sa amin, kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila sa buhay ng bawat isa, O Lord Father God. Patuloy na hindi ka nagkukulang, hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig sa bawat isa, dahil patuloy na niyayakap mo kami, O Lord, sa iyong pagmamahal. Tinatawag mo kami sa iyong piling, O Lord, sa tuwing kami nawawala. At patuloy na inaangat mo kami, O Lord Father God, sa pagkakalunod, sa problema, sa kadiliman, O Lord. Hindi ka nagsasawang i-reach out kami, O Lord. Hindi ka magsasawa, O Lord Father God. Dahil alam mo, O Lord Father God, kung gaano mo kami pwedeng gamitin pa dito sa iyong ministeryo, O Lord Father God. And at the same time, O Lord, kung gaano ka kikilos sa buhay namin na makikita ng ibang tao na anak to ng Diyos.
anak kami ng Diyos. Kaya sa umagang ito, kami tumatayo muli, O Lord, sa iyong harapan. Bumabangon muli, O Lord, sa panibagong araw na to upang magpasalamat sa patuloy na kabutihan mo sa buhay namin. At patuloy na hindi ka nga nagkukulang, O Panginoon. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, inaalay namin sa iyong harapan ngayon, O Lord Father God. Maraming salamat kasi kahit na hindi kami karapat-dapat dito sa iyong harapan, patuloy na binibigyan mo kami ng pribilehiyo, O Lord Father God, na magsilbi sa iyong harapan despite, O Lord Father God, ng aming pagkukulang sa iyo. Despite, O Lord Father God, ng kabisihan namin dito sa mundo. But still, O Lord Father God, hindi mo yung ginagamit, O Lord, para hindi mo i-pour out yung blessing mo, yung pagpapala mo, yung protection mo sa pamilya ng bawat isa. Kasi ganun ka kabuti, ganun ka ka-open, O Lord Father God, na hindi mo kami nire-require ng kahit na ano. That is why, O Lord Father God, we are here right now to give you all back the praise, to give you all back the honor, to give you all back the glory, O Lord. This is not enough, O Lord Father God, para mapantayan namin yung ginagawa mo para sa buhay namin. This is not enough, and this will never be enough. Kaya right now, O Lord Father God, we are giving you our best. We are giving you our time. We are giving you our life right at this moment. We are sacrificing a portion of our life, O Lord Father God, for you because you deserve it, O Lord Father God. You deserve every time of our life, O Lord. Kasi tinubos mo kami ng buong buo. At ngayon, O Lord Father God, kahit nagiging partial lang kami, we will still offer our best to you. Kahit hindi namin ma-offer yung buong-buong kami, O Lord Father God, we will still do our best, O Lord Father God, to give you all back the glory, all the honor, O Lord, all the adoration, all the thanksgiving, O Lord Father God, for you deserve it all, O Lord. Yeah, right now, O Lord Father God, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you for all the goodness you have shown in our life. And right now, O Lord Father God, all victorious children of yours, O Lord, all victorious children of yours that face true trials, O Lord, face true hardships, O Lord, that is now victorious because of you and you only, O Lord, will shout a victorious Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. So magandang umaga po sa bawat isa. Okay ba yung mic ko? Palitan ko. Low mic, test. Eto na. Ayan. So magandang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga kasama sa oras na ito. Sabihin po natin, Christ morning. Tunay nga na ang Diyos ang siyang dapat lagi po nating napapapurihan, napasasalamatan. Pagising natin ng umaga,
Ayan, we have to give thanks to our Lord Jesus Christ dahil tayo po ay binigyan niya ng panibagong buhay. Ayan. Sino po masaya dito na siya po ay bagong pinalakas ng Panginoon, di ba? Na siya po ay bagong buhay na muli ay magsisimula siya na kasama muli ang Panginoong Diyos sa buhay niya. Yan po yung mga bagay na dapat po natin lagi ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. At higit sa lahat, yung pagpapala na tayo po ay gamitin ng Panginoong Diyos para po maging pagpapala pa sa iba. Kayon po, tayo po ay magpapatuloy sa ating aralin patungkol po sa focus on God's strength. Ayan. Tunay nga po na tayo po ay patuloy na lumalakas at pinapalakas ng ating Panginoong Diyos. For this month of November, magtatapos na po tayo, ay gaano po natin nararanasan yung kalakasan mula po sa Panginoong Diyos. Sino po dito yung dumaan sa pagsubok recently? Yan, yung medyo parang kasama niya sa panalangin niya na, Lord, palakasin niyo ako. Parang medyo, medyo nangihina na ako. Diba? Yan. Meron po ba? Meron po bang dumadaan dyan sa sitwasyon na yan na nananalangin na, Lord, kailangan ko ng kalakasan mo ngayon. Lord, kailangan ko ng panibagong kalakasan mula po sa inyo. Yan. At tunay nga na ang Panginoong Diyos po ay tapat sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Okay po, tayo po ay dadako sa umagang pong ito. Ang mensahe po natin ay pinamagatang Reframing Your Life with God's Perspective. Basahin nga po natin muli yung title. Ayan. 1, 2, 3, go. Reframing your life with God's perspective. Yan. Ano po ibig sabihin po niyan? When we say reframing your life with God's perspective, ay panibaguhin po natin yung pananaw natin, yung buhay natin patungkol sa pamagitan ng perspektibo mula po sa Panginoong Diyos. Ayan. Ayusin po natin yung buhay po natin na sa pamagitan po ng pananaw mula po sa Panginoong Diyos. At makikita po natin yan sa talata na ating pong babasahin sa umagang pong ito. Hinihiling ko po ang bawat isa na pansamantalang tumayo muna bilang pagbigay galang po sa salita ng Diyos. Isaiah 55 verse 8. Yan. Basahin po natin ng may pananampalataya with confession of faith na sa gayon yung kaaway ay umalis sa lugar na ito. Diba? Wasakin natin yung kapangyarihan ng dyablo sa buhay natin whenever we confess the Word of God. So this time, let us read the Word of God loudly with faith. Isaiah 55 verse 8, read all together. 1, 2, 3, go. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, ang dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang pong ito. Samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami na maranasan po ang katugunan ng inyong mga pangako sa inyong mga anak, Panginoong Sus. Tunay nga po, Ama, nais po namin pangawakan na buhay kayo sa iglesyang ito. Kayo po ay kikilos at meron pong dakilang bagay na gagawin po sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang inyong salita, ang inyong lingkod ay itago niyo po sa inyong likuran, Panginoong Sus, upang sa gayon kayo po ang siyang may taas, paparangalan at tumanggap ng lahat ng luwalhati sa umagang po ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ayan. Reframing your life with God's perspective. Sino po dito yung gustong-gusto na mayroong bago? Diba? Ayaw na ng luma. Diba? Ayaw na, yung gusto niya laging bago yung meron siya. Marami po sa atin na naghahangad na gusto natin bago. Diba? Kung meron man tayong iniingatang luma, ay maaaring kagamit-gamit pa. Pero when we say, kung papipiliin tayo kung luma o bago, depende po yan. Kung merong sentimental value yung isang bagay, maaari natin piliin yung luma. Pero kung pipili lamang din tayo ng mas mainam, doon tayo sa mas bago. Diba? Gayon din po sa buhay po natin sa oras pong ito. Nais ng Diyos yung buhay natin ay laging bago. Diba? Kaya nga po, laging merong limitado yung oras natin. 24 hours. Bakit po? Kasi yung nangyari kahapon, hindi mo na pwedeng gawin pa ngayon. Hindi mo na pwedeng balikan pa. Yung problema mo kahapon, dapat hindi mo na dinadala ngayon. Diba? Yung lumang buhay mo noon, dapat hindi mo na siya dala-dala ngayon. We have to start changing our
perspective by starting reframing your life, our life right now. Yan. So this time, sa pagbabago po ng ating buhay, isama po natin ngayon yung God's perspective. Gayon, itong nakaraang linggo po ay ating pong tinalakay yung mensahe ng Panginoong Diyos na ginamit yung instrumento o bagay na camera. Diba? Sino dito yung may camera o mahilig mag-take ng picture? Yan. Kakain na lang, nagte-take pa ng picture. Diba? Pag nasa mall, take ng picture. Sinong ganyan? Yan. Ako hindi ako mahilig sa sa pagkukuha ng camera kasi hindi ako marunong kumuha ng magandang shot, magandang view. So merong iilan lang sa atin na marunong kumuha ng magandang shot, 'di ba? Kaya ako hindi ako mahilig diyan, kaya hindi ako mahilig mag-take ng picture. Siguro kung magte-take ako ng picture, kung ano lang yung makuha ko. So ngayon, yun din po ang tatalakayin po natin. Gagamitin po natin yung the same na instrument to discuss more details yung mensahe po natin. Reframing your life with God's perspective. Napakaganda po ng mensahe po natin ngayon. Nabasa po nating talata, Isaiah 55 verse 8. Sabi po dito, "For my thoughts are not your thoughts." Ang isipan po ng Panginoong Diyos ay hindi parehas kung paano ka mag-isip. Amen po ba? Ano po ibig sabihin niyan? Yung mga negatibo nating pag-iisip, yung mga pangit na pag-iisip natin, iba yan ang Diyos mag-isip sa buhay natin. Diba? Kung ang pananaw mo sa mundong ito ay medyo pangit, iba ang iniisip ng Panginoong Diyos para sa iyo. Diba? Mga kapatid, nais lamang po linawin ng Panginoong Diyos na ang karunungan ng Panginoon ay higit na dakila sa kung anong merong karunungan tayo. Sabi dito, "Nor your ways," ay hindi parehas sa paraan ng Panginoong Diyos. Kung may tingin mo yan na yung pinakamagandang paraan na meron ka, meron pang mas magandang paraan ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Ganyan po natin dapat tingnan tong bagay na to. Bakit tayo tinuturuan ng Panginoong Diyos sa talata na ito? Dahil may mga bagay na nananatili tayo sa pananaw na akala natin tama, pero meron palang mas mainam na pananaw na nakikita ang Diyos na dapat yun ang meron tayo. Kaya nga sabi dito, reframing your life with God's perspective. Maaring pagod ka na sa work, sa trabaho, dahil ang dami mo ng pangit na nakikita sa paligid mo. Hindi ko sinasabi yung katrabaho mo. Ibig ko sabihin yung sitwasyon na meron ka, parang wala ka na nakikitang gana para magtrabaho. Pero kung titingnan mo yung perspektibo ng Panginoong Diyos, bakit kanya nilagay sa trabaho na yon ay upang sa ganun marami ka pang mailigtas, marami kang mabahagi na ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng engganyo na mas sigihan mo yung pagtatrabaho mo dahil nakikita mo yung pananaw ng Panginoon Diyos na ito pala yung layunin ko. Bakit ako nilagay dito sa trabaho na to? It changed yung perspective natin once we understand yung perspective po ng Panginoong Diyos. Sabi po dito, "For us the heavens are higher than the earth. So my ways are higher than your ways." Hindi po natin pwede limitahan yung pamamaraan ng Panginoon Diyos na pwede niyang gawin sa buhay natin. Sabi dito, yung isipan ng Panginoon Diyos ay iba sa isipan natin. Kaya po sabi dito, sa next slide po natin, I just want to give an example of a good perspective of using yung camera. Ayan. Siguro, meron dalawang example, pagkakapareha. I mean yung differences. Yung you and then yung photographer. Yan. So kahit maganda yung camera mo, mamahalin, di ba? O kahit medyo mahal yung cellphone mo, kung hindi ka mainam sa pagkuha ng picture, magiging isang ordinaryong picture lang yon, tama? Pero kung marunong ka sa pagkuha ng picture, yung ordinaryong bagay na yun, na ilalabas mo yung magandang bagay dun sa picture na yon. Gaya po ng larawan po na yan. Meron ba yan? Ayan, yung you. So, ang nakikita mo lang, ito lang. Itong image na to. So, parang wala namang maganda dyan sa picture na to. Tama ba? Diba? Parang, sige, ayan lang. Pero, kung professional photographer ka, mapapaganda mo yung image, mapapaganda mo yung sitwasyon, yung larawan. Magkakaroon ng mas magandang kahulugan. Tama po ba? Bigyan ko pa po kayo ng magandang halimbawa. Itong dalawang bata na ito na parang naglalaro lang sa damuhan, kung pipicturean mo, parang ganyan lang dapat yan. Pero kung professional photographer ka, kung marunong ka kumuha ng picture,
mapapaganda mo yung image, mas magiging parang napakaganda kung parang akala mo ang ganda ng lugar na kung saan sila nakahiga, 'di ba? Etong picture dito sa baba. Etong babae, parang normal lang yung itsura ng babae, pero kapag ang professional photographer na yung kumuha, nagiging isang modelo na siya, 'di ba? Sunod dito yung photogenic kapag pinipicturean. Yung kahit walang ayos-ayos parang ang lakas ng appeal. Tingnan nga po natin katabi natin. Diba? Nasira araw nyo. Okay, next. Hindi, joke lang. Okay, ito pa pong picture na to. Ayan. So, parang ordinaryong roses lang siya. Pero yan po ay kinuhanan ng isang professional photographer. At alam niyo po ba kung gaano kahamahal yung, yung picture na yan nung naibenta po? Yung image na yan. Yan po ay naghalaga ng... wala yung ano ko dito. Wait lang. $1 million. Yan. Yan po ay kuha ni Kevin Abosh. Yan. $1 million. A great photographer knows how to bring out the best. Yan. Yung isang magaling na photographer, kaya niya palabasin yung maganda na bagay kahit pangit yung bagay na yon. Yan. Ano po ibig sabihin po niyan? Nais po tayo turuan ng Panginoong Diyos na makita yung mga bagay na kahit pangit, kapag ang gamit natin ay yung perspektibo ng Panginoon, nagiging maganda ang isang sitwasyon. Ano bang maganda dito sa church natin? Compare mo sa ibang church. Wala naman, di ba? Ang konti-konti natin, mas maraming church, doon ka na lang umattend. Magaganda pa. Di ba? May mga magwapo pa doon, makakapili pa si Jenny. Di ba? Bakit ka magtsatsaga dito? Di ba? Pangit-pangit naman nung nagsasalita dyan sa harapan. Di ba? Doon sa meron doon, artistahin pa yung preacher, hindi kalbo. Di ba? Bakit ka magtsatsaga dito? What I'm saying, guys, hindi ka magtsatsaga sa isang bagay kapag wala ka nakikitang gusto doon. Wala ka nakikitang magandang bagay. Pero, mga kapatid, kung ang nakikita natin magagandang bagay ay sa pananaw lamang ng tao, darating at darating yung panahon, mapapagod at magsasawa ka rin. Pero kapag ang bagay na dahilan kung bakit ka nagagandahan sa mga bagay sa paligid mo ay sa pananaw mula sa Pang-Diyos, kahit pangit ng sitwasyon, kahit ikaw na lang umaattend dyan mag-isa sa church ninyo, hindi ka titigil umattend kasi nakikita mo yung iba yung pagtingin mo sa isang bagay na kahit pangit yung sitwasyon mo. Mga kapatid, dapat yan ginagawa ngayon. Diba? Good morning. Diba? Sabi nga maganda sa psychological test, mas nalilift up yung spirit ng tao kapag yung tao ay humaharap siya sa salamin. Tapos sinasabi niya lang ay puro mabubuting bagay doon sa imahe doon sa salamin na yon. At nag-iiba po yun. Pero kung ang nakikita mo kaagad, pag harap mo sa salamin, puro tigyawat naman yung mukha nito. Parang tanda-tanda mo na, ang taba-taba mo na. Pag ganun lagi yung sinasabi natin, magre-reflect po yun sa buhay po natin. Kaya po mga kapatid, umpisa pa lang ng ating umaga, hindi po dapat tayo nakasimangot. Diba? Tingnan nga po natin katabi natin kung nakasimangot. Yan. Dollar po ba ang mga mukha natin? May pera po ba? O walang pera? Mukha bang may problema? O nalagpasan na ang problema? Ayan. Tayo po ay larawan ng Panginoong Diyos. Dapat nakikita yung halaga ng imahe ng Diyos sa buhay natin. Yan. Sabi po dito, basahin natin. 1, 2, 3, go. When your perspective is preloaded with the Word of God, lies lose their power over your life. Ano po ibig sabihin yan? Kung ang perspektibo, ang pananaw ng ating buhay ay punong-puno ng salita ng Diyos. Pagising mo pa lang sa umaga, you read, kahit papano ay ano ka ng Word of God, nagbasa ka ng verse for today, diba, halimbawa, o quotes kahit papano, it will lose yung mga lies, yung mga kasinungalingan sa buhay mo, umpisa pa lang.
ng umaga mo, 'di ba? Kaya pag darating kayo sa church, merong mga yung pag aga-aga pero mukhang nakasimangot, 'di ba? Yung parang ayaw ngumiti, akala mo ang daming problema, 'di ba? Huwag niyo nang pansinin 'yon. Baka masama lang yung gising niya. Pero mga kapatid, ang nais ko po sabihin sa inyo, dapat nakikita sa mukha natin yung liwanag. Nakikita dapat sa mukha natin that we are blessed, that we are preloaded with the Word of God. Yan. Hindi yung parang dahil gutom ka, masama yung mood mo ngayon. Diba? So mga kapatid, again, when your perspective is preloaded with the Word of God, lahat ng kasinungalingan po ay mawawala over your life. Sabi po dyan, sometimes God wants us to look at your circumstances through a new perspective. Ano po bang sitwasyon meron po tayo? Ano po bang kalagayan meron po ba tayo? Sabi po dyan ng Panginoong Diyos, kailangan minsan tingnan mo yung mga bagay sa perspektibo ng Panginoon. In His perspective, in God's perspective. Ayan. Sabi po yan ni Rennie Swop. Ayan na. Ayan. Next slide. Sabi po dito, a good photograph is knowing where to stand. Ayan. Yung isang photographer, hindi yan basta kuha ng kuha. Tinitingnan niya kung saan yung may magandang anggulo. Ayan. Tinitingnan niya kung saan yung may magandang shot, magandang view. Ayan. Sa problema din dapat natin, hinahanap dapat natin yung magandang plano ng Diyos. Diba? Hindi yung ang nakikita mo lang yung kabuuan ng iyong buhay ay puro problema. Hindi yan ibibigay sa atin ng Diyos nang walang dahilan, nang walang plano ang Diyos. We have to find yung plano ng Pang-Diyos. You have to stand where you can see yung magandang plano ng Diyos. Hindi puro problema yung nakikita natin. Hindi puro pangit yung nakikita sa buhay natin. Kundi makita natin yung magandang nakikita ng Panginoong Diyos. My interest in photography is not to capture an image I see or even have in my mind, but to explore the potential of moments I can only begin to imagine. Napakamahirap makita yung magandang bagay sa pangit na sitwasyon. Totoo po, di ba? Yung lalo kapag wala na kayong makain. Yung lalo kapag puro utang na yung nasa paligid mo. Lalo kapag puro wala nang nag-a-appreciate sa'yo. Wala nang nagmamahal sa'yo. Lalo kapag puro problema na lang yung dumarating sa buhay mo. Napakahirap tingnan at makita yung magandang bagay kapag ganito ng sitwasyon natin. Pero sabi po dito, kapag ang titingnan po natin ay yung perspektibo ng Panginoong Diyos, makikita po natin yung mga bagay na hindi pa po natin nakikita. Diba? Mga kapatid, I want to encourage you, nung kami po ay napunta po dito, there's no akala ko magandang bagay na yung nakalipat kami sa Pampanga dahil meron na kaming sariling bahay. Pero if you will look at in God's perspective, hindi lang bahay ang binigay sa akin ng Pang-Diyos. Pamilya na kung saan kasama ko maglilingkod sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, if we will look at things in God's perspective, mag-iiba po yung pananaw natin sa buhay. Maging yung goal natin, mag-iiba at magkoconnect po yan sa plano po ng Panginoong Diyos. We have to start to explore yung mga bagay na kung saan, yung mga bagay na hindi pa po natin nakikita, pero makikita natin sa perspektibo po ng Panginoong Diyos. Basahin po natin yung next slide na yan. 1, 2, 3, go. The giants in my life are mere ants to God. Amen po ba? Gaano man kalaki yung problema mo, sa harapan ng Pang-Diyos, langgam lang yan. Diba? Nanonood ako nung nakaraan, nung kahapon pala, nagpalinis ako ng kotse. Mayroong pinapanood na dinosaur. Ang dinosaur malalaki yan. Diba? Malalaki yan. Pero kapag, na-imagine ko, kapag tinignan niya ng Panginoong Diyos, parang langgam lang yan. Diba? Kung saan ka nakatayo, sa perspektibo mo, pag ikaw nakatingin sa dinosaur, halimbawa, sa bundok, nagmumukhang malaki ang bundok kapag medyo malapit ka sa bundok. Tama ba? Pero kapag malayo ka sa bundok, nagiging maliit siya. Diba? Nagiging ganyan na lang siya ang size. Tama ba? Ganon din po sa Panginoong Diyos. Walang malaking problema sa harapan ng Pang-Diyos dahil ang lahat ng bagay niyan ay mas malaki ang Diyos. We have to look at the things the way how God look at these things. Gaya po ng larawan, yung message po na yan. Gaano man karami yung giant sa buhay mo, sa harapan ng Panginoong Diyos, langgam lang yan. Isang pitik lang yan. Diba? Huwag ka nagpapakagat sa langgam. Kagating ka man ng langgam, mamamantal ka lang dyan, pero hindi ka mamamatay. Amen ba?
Hindi ka dapat mag-stop, hindi ka dapat mag-quit, hindi ka dapat mag-give up. You have to look at the things on the way how God look at those things sa buhay mo. Sabi po dyan, sa point number 1, in God's perspective, you will see yung opportunities, hindi po yung problema. Ito po yung dapat maging pananaw ngayon ng isang anak ng Diyos. Sabihin nga po natin, ako'y anak ng Diyos. Masyadong mahina. Parang kailangan natin ng i-practice yung bagay na yan. Paggising mo sa umaga, you have to start confessing, I am a child of God. Dahil lahat ng favor na sa'yo kapag ikaw ay anak ng Diyos. Diba? I am a child of God. My Father is in heaven. God gave all the power and authority under His name. Sa pangalan ng Panginoong Sus, at ang Panginoong Sus ay kasama ko. Kapag ganito po yung perspektibo ng ating buhay, yung problema ay hindi mo makakita ang problema, kundi oportunidad para sa iyo. Ano pong oportunidad? Oportunidad para gamitin yung problema na papurihan po ang Panginoong Diyos. Paano mo magagawa magpasalamat sa Panginoong Diyos sa gitna ng problema? Hindi yan binigay sa'yo ng Panginoong Diyos yung problema na yan para ikaw ay parusahan at pahirapan. Kundi turuan tayo na sa gitna ng problema ay matuto pa rin tayong magpasalamat. Matuto pa rin tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Opportunities to give thanks to the Lord. Yung mga problema pong yan ay pagpapala para sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pero sa mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Diyos, problema sa kanila ay problema. Pero sa mga anak ng Diyos, ang problema ay pagpapala. Bakit po? Dahil ang bawat problema po, pagkatapos po niyan, ay naghihintay na pagpapala. Kung gaano kalaki ang problema mo, mas malaki ang pagpapala na naghihintay sa iyo. Ang oportunidad po natin, kapag tayo po ay tinitingnan natin yung perspektibo po ng Panginoong Diyos, yung problema po ay nagiging pagkakataon para tayo naman po ay maging pagpapala sa iba. Alam niyo po ba, kami po sa sitwasyon po ng pamilya ko, hindi po naiiba yung sitwasyon namin sa sitwasyon ninyo. Kung may problema kayo, may tinagdaanan din po kaming problema. Pero, na-appreciate ko yung growth namin mag-asawa when it comes to problems compared nung kami po ay nagpapasimula pa lamang sa aming buhay pag-aasawa. Dati kapag may konting problema, medyo burden na kami niyan. Bagamat kami po ay naglilingkod na sa Pangdiyos. Pero ngayon, mas nakikita ko po, ngayon na itong mga nakaraang problema, ako personally, hindi na po ako gaano yung namumblema. Kumbaga, mas pinipili ko pong manahimik dahil hinihintay ko po yung gagawin ng Panginoong Diyos. Hindi po ganun kadali gawin yung bagay na yon. Yung wala kang gawin para hayaan mo yung problema, lamunin ka. Pero hindi ibig sabihin ng wala kang ginagawa ay talunan ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka lumalaban, talo ka na. Hinahayaan mo lang ang Diyos lumaban sa buhay mo na hindi ka kailangan mapagod. Amen po ba? Ang pinakamagandang laban na dapat na napapanalunan ng isang anak ng Diyos ay yung hindi ka napapagod kasi alam mo ang Diyos ang siyang lumalaban para sa iyo. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, opportunities must have to be seen by the children of God and not the problems. Hindi po ang problema. We have to start appreciate the problems. Hindi naman natin hinihiling manalangin ka na magkaroon ka ng problema. Hindi po. Pero hindi mawawala sa buhay ng isang tao yung dumating sa buhay natin na tayo po ay dumaan sa problema. Kung hindi po mag-iiba yung perspektibo po natin, ang problema ay magiging problema lang bang po sa buhay po natin. Pero, kung ibahin po natin ang perspektibo po natin, kahit ilang problema po yan, magagalak ka. Magagalak ka kasi alam mo malalagpasan mo yan. Magagalak ka kasi alam mo kasama mo ang Diyos sa bawat problema mo. Amen po ba? Magagalak ka sa bawat problema na darating sa buhay mo. Magagalak ka at magpapasalamat ka kasi alam mo ang Panginoong Diyos ang siyang lalaban para sa iyo. This is God's perspective, not yours. Kung ang pananaw mo ay maganda na yan, mas may magandang pananaw pa ang Panginoong Diyos. At yun po yung dapat po nating hanapin. Sabi po dyan, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Don't tell God you have a big problem. Tell your problem that you have a big God. Ipamukha mo sa kaaway na wala siyang kapangyarihan sa buhay mo.
Ipamukha mo sa kaaway na ang problema na yan ay mas malaki ang Diyos dyan sa problema na yan. Amen po ba? Huwag mong hayaan na tinatawan-tawanan ka ng dyablo sa tuwing ikaw ay umiiyak sa problema. Huwag mong hayaan na ang dyablo ay pinagmamasdan-masdan ka lang, ay hindi ako gagawa dyan sa anak na yan. Alam ko babagsak yan. Huwag mong hayaan na ganun yung lagi yung pananaw ng kaaway sa buhay mo. Dapat mag-iba yan ngayon na sa tuwing darating yung problema sa buhay mo, you will not be shaken anymore. Hindi ka na matitinag. Hindi ka na aalon-alon tulad ng isang dagat na kapag may bagyo ay malakas yung alon din ng buhay mo. Hindi po. Anumang bagyo dumating sa buhay mo, you will not be shaken, but you will stand still because God is with you. Kaya we have to fight. We have to show to our enemy na tayo po ay may Diyos na buhay na mas malaki sa problema na meron po sa atin. Sabi po dito, narinig ko na po itong ilustrasyon na to kay Pastor Noah po ata. Kung ang pananaw mo ay puro problema, puro negative yung nakikita mo, ang isang baso na puno na may lamang tubig na kalahati, titingnan mo yan sa pananaw na ay kulang. Naiintindihan po ba natin? Tinagalog ko lang. Yung use a glass, is it half empty? Sa Tagalog, kulang ang laman. Pero kung ang pananaw mo sa buhay mo ay laging pinagpapala ka ng Pang-Diyos, kasama mo ang Diyos, hindi ka magkukulang, kalahati man yung laman ng baso na yan, makikita mo, dadagdagan pa yan ng Diyos. Amen po ba? Kulang man ang laman ng bulsa mo, alam mo, meron pang ilalagay ang Diyos sa kabilang bulsa mo. Amen po ba? Mga kapatid, ang perspektibo po, malaki po ang naiiba niyan sa buhay ng isang tao. Wala silang makain sa bahay nila, pero pag umaating sa church, kala mo punong-puno ng pagpapala yung mukha niya. Kala mo dumaan sa malaking blessings. Hindi mo kakakitaan ng problema. Kasi ganyan po dapat yung imahe ng isang anak ng Diyos. Na buhay ang Diyos sa buhay niya na kahit dumadaan siya sa pagsubok at problema. Kaya po ba natin yon? Hindi po natin kakayanin yan kung hindi po natin iibahin yung perspektibo ng ating buhay, yung pananaw ng ating buhay. Kung lagi ka na lang umiiyak, lagi ka na lang nagpapapalo sa problema, lagi ka na lang nagpapabugbog sa problema, lagi ka na lang nagpapatadyak sa problema, iiyak ka na lang sa isang tabi, at ang panalangin mo na lang lagi ay lagi kang umiiyak. Hindi ganun yung panalangin binigay sa atin ng Pang-Diyos. Ang panalangin binigay sa atin ng Panginoong Diyos ay hindi puro iyak. Yung panalangin binigay sa atin ng Panginoong Diyos ay dapat laging laman ay puro pasasalamat kasi alam mo ang Diyos ay tumutugon sa panalangin mo. Amen po ba? Hindi dapat yung Lord, bakit ganito? Lord, bakit kulang ganito? Bakit ganyan? Okay lang umiyak, walang masama diyan kung tayo po ay yun talaga yung nararamdaman ng puso natin na nasasaktan ka, nahihirapan ka. Kahit si David, umiiyak sa panalangin. Pero hindi habang buhay na umiiyak ka sa panalangin. Dapat sa panalangin mo, kahapon umiyak ka, dapat ngayon nagpapasalamat ka na kasi naunawaan mo na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos sa buhay na yan, na tayo po ay merong buhay na Diyos, na tayo po, ang Diyos natin ay mas malaki sa problema na meron tayo. Ibahin po natin yung perspektibo po natin. Huwag natin tingnan yung mga bagay na kulang sa buhay natin. Tingnan natin yung pinupuno ng Diyos sa buhay po natin. Meron pang isang ilustrasyon dito. Sabi po dito, merong dalawang shoe salesman sa Africa, na pinadala sa Africa. Sabi nung isang shoe salesman, nagpadala siya ng sulat, iuwi nyo na ako. Wala namang nagsasapatos dito. Sabi ng isang shoe salesman. Sabi naman ng isang shoe salesman, nagpadala din siya ng sulat. Sabi niya, send me all the shoes you can. Nobody here wear shoes. So, magkaiba yung response po nila. Yung isa, ayaw niya na tumuloy kasi wala namang magsusuot ng sapatos dahil lahat sila nakapaa. Pero itong tao na to na may magandang perspektibo, uy, maraming kailangan ng sapatos. Padalhan niyo ko ng sapatos. Maraming nangangailangan ng sapatos. Diba? Mag-iiba po yung perspektibo po natin sa buhay po natin. Wala ka mang pang-offering. Pero yung perspektibo mo might please the Lord. Anong ibig sabihin yan? Kasi hindi naman sukatan ang financial para mapapurihan ang Diyos when we say offering. The best offering we can give is yung life na meron ka, yung buhay na meron ka, hanggang saan ba ang kaya mong ibigay para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi lahat ng may malalaking halaga sa offering na naibibigay, kayang ibigay din pati ang buhay. Hindi. Maaring ang kaya lang nila ay puro pera. Pero kapag merong pinagawa sa kanila, hindi nila maibigay sa Panginoong Diyos. Amen po ba? What I'm just trying to say, mga kapatid,
ibigay po natin yung para sa Panginoong Diyos. At ang pinaka-importante po dito, yung buhay po natin na dapat po ay para sa Panginoong Diyos. Next slide po. Sabi po diyan sa point number 2, in God's perspective, you will see that you are important. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Ayan. Naramdaman niyo po ba yung sinabi ng katabi niyo na mahalaga ka? O sabihin mo naman ngayon sa sarili mo, mahalaga ako sa Diyos. Mahalaga po ba tayo sa Diyos? Kung mahalaga tayo sa Pang-Diyos, lahat ng pinapahalagan mo, mas mahalaga sa Panginoong Diyos. Kung merong nawawala sa buhay mo at nasasaktan ka kapag nawawala yung mga bagay o tao na yun sa buhay mo, mas higit na nasasaktan ang Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi mahalaga ka sa Panginoong Diyos. Ikaw ay importante sa Panginoong Diyos. Yung perspektibo po na tayo po ay mahalaga sa harapan ng Pang-Diyos, alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung perspektibo na ikaw po ay importante sa Panginoong Diyos, walang bagay na hindi alam ang Panginoong Diyos. Lahat yan alam ng Panginoong Diyos. Yung perspektibo na ikaw ay importante sa harapan ng Pang-Diyos, alam mo na ang Panginoong Diyos ay sasama sa lahat ng bagay na gagawin mo. Yan po ang kahulugan ng ikaw ay importante sa harapan po ng Panginoong Diyos. Next slide. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Fear not, for I am with you. Isaiah 41 verse 10. Panghawakan po natin yan. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Kasama mo ang Panginoong Diyos. I am. Mas malaki yan sa you. I am. Mas malaki ang Diyos sa iyo. Kaya po mga kapatid, you have to see things in God's perspective. Upang sa gayon, makita po na, makakuha po tayo ng good shot. Makita natin, mailabas natin yung pangit, yung maganda mula sa pangit na sitwasyon. Hindi mo kailangan maging professional photographer para mailabas mo yung magandang larawan. Ang kailangan mo ang Diyos para makita mo yung magandang bagay sa pangit na sitwasyon. Amen po ba? Ang hirap nun, no? Recently, kami po, halos hindi na ako patulugin ng sitwasyon namin na yung alam mong wala ka ng alam mong kulang, alam mong may kulang, ang daming kulang sa lahat. At tapos alam mong walang ibang pwedeng pagkuhanan para tugunan yung pagkukulang na yon. But I keep in silent. Ako kasi hindi ako masyadong masalit. Yun yung iniiba ko sa sarili ko. Hanggat maaari yun yung ibinabago ko sa buhay ko. Kasi ilang beses na ako napahamak sa pagiging madaldal ko. Kaya kailangan, hindi na ako, kumbaga, yung pagiging madaldal ko, lalo kapag excited ako, kunwari may gusto akong mangyari, may gusto na akong makuha, tapos na-share ko sa inyo. This is not, parang dito, basta yung excited ako, kunwari, gusto ko i-share kasi nga gusto makukuha ang mangyayari na to. Tapos yung share ko kay Sister Marisa, hindi natupad. Yung parang pag pinagkalat mo na, hindi na nangyari. Naudlot na. Ano tawag sa ganon? Mga pamahiin. Ayan. Dapat wala tayong ganon. Yung naniniwala sa pamahiin. Hindi dapat. Pero, parang nahuhulog ako dun sa sitwasyon na yon na parang totoo na nga Parang pag sinasabi ko, hindi natutuloy. Ganyan. Pero, yung tinuro sa akin ng Panginoong Diyos is iba. Hindi dahil para hindi mangyari, dapat manahimik ka. Hindi. Nananahimik ako kasi alam ko, ang Diyos silently moving to my life. Ang Diyos ay tahimik na gumagawa sa buhay ko. Na hindi ko kailangan pangunahan ang Diyos sa bagay na gagawin niya sa buhay ko. Kasi sometimes, kapag pinamangungunahan natin yung Pang-Diyos, tapos hindi nangyari, nadidisappoint tayo, napanghihinaan tayo ng loob. Amen ba? Nangyari na ba yan sa inyo? So ako, dumadaan kami sa pagsubok, and kaysa marinig ng diablo, ng kaaway, yung problema ko, kasi kapag nilalabas natin sa bibig natin, I have to keep it silent and put it into prayer. And let God move dun sa prayer na yon. At magugulat ka na lang. Hindi ka dapat magulat kapag ang Diyos kumilos. Pero magugulat ka kasi iba ang Diyos kumilos sa buhay mo. Yung sitwasyon, yung problema namin, sa isang iglap, tinugunan ng Panginoong Diyos lahat yon. Sa sitwasyon na hindi mo inaasahan, gagawa ang Diyos ng paraan para tugunan yung problema na yon. I just want to share that sa inyo in detail, pero
Pero naunawaan nyo yung nais kong sabihin sa inyo na ang Diyos po ay meron gagawin sa buhay natin kahit tayo po ay hindi kailangan gumawa o magsalita. Ayan. In God's perspective, you will see that you are important, so fear not, for I am with you. Isaiah 41 verse 10. Ito po yung mensahe po ni Pastora Grace. Luke chapter 15 verse 17 to 24. Ano po sabi po dyan? Basa niyo po ba? Mali. Pinutol ko lang, mag-start po tayo sa chapter 17. Sabi po diyan, may mga highlighted na yellow and medyo red. Hindi ko po alam kung mabasa niyo yung red. Pero basahin ko po. But when, this is the story of prodigal son. Dito sa chapter 7, verse 17, ito na po yung pagbalik ng prodigal son. But when he came to himself, nung natauhan na siya, how many of fathers hired servants have more than enough bread? Tayo po, kapag tayo po ay hiwalay sa Panginoong Diyos, ang nakikita natin yung kulang natin at ang nakikita natin yung meron yung iba. Tama ba? Pag tayo po ay malayo, ay hindi ka nakaka-attend ng church, hindi ka nakakapagbasa ng Word of God, lagi at lagi ang perspektibo mo, ang makikita mo ay kung ano ang kulang sa iyo. At may compare mo madalas kung ano ang marami sa kanila. Yan po ang sitwasyon ng bata na to. Kaya sabi niya, nung natauhan siya, ang perspektibo niya, walang-wala na ako, pero yung mga servant ng tatay ko, kumpleto. They have enough bread. But, sabi niya, I perish here with hunger. Marami sa ating ganyan. When we are away from the Lord, we feel self-pity. Yung parang kawawa tayo. Wala nang dumadalaw from my church para bisitahin ako. Wala man lang nagchat-chat sa akin para kamustahin ako nung may karamdaman ako. Nagkaroon na ba kayo ng ganyan? Yung parang, hindi man lang ako kinamusta ni pastor nung birthday ko. Yung parang lahat ng bagay, dinaramdam mo na. Lahat ng bagay, kinasasamaan mo na ng loob. Yung parang lahat na lang ng bagay, parang feeling mo, lahat ng tao sa paligid mo, iniwang ka na at hindi ka na pinapakailaman. That happens whenever we are away from the Lord. So if you feel kung meron kang nararamdamang ganyang damdamin, hindi yan mula sa Diyos. You have to check your heart. Baka kasi malayo ka sa Panginoon Diyos. Hindi ang Diyos ang lumayo sa iyo. Remember this story, ang anak ang siyang lumayo sa kanyang ama. That's why he experienced this situation. Pero when he realized, when he understand, when he come back to himself, naunawaan niya kung ano yung wala sa kanya at nakita niya kung ano ang meron dapat sa ama niya kung siya po ay nanatili sa kanyang ama. Sabi niya dito, I perish. Parang piling ko, pinarusahan na ako ng Panginoon. Lahat na lang ng problema ay parang parusa to sa akin ng Panginoon sa mga kasalanang ginawa ko. Ganyan ang magiging pananaw mo sa buhay kapag tayo po ay malayo sa Panginoong Diyos. Piling mo pinabayaan ka na ng Panginoong Diyos. Verse 18, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. What the courage we can see here is yung anak ay hindi siya nanatiling magpalugmok sa sitwasyon niya. Instead, siya po ay tumayo at bumalik sa kanyang ama. And that's what exactly we need to have a reframe of our life. Hindi nais ang Panginoon na manatili tayo sa mga problema natin. Okay lang na tayo po ay bumagsak, okay lang po tayo po ay naging biguan sa nakaraan, pero hinihintay ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya ngayon. You have to start to reframe your life. Once we reframe our life, pag binago po natin ang buhay natin, hindi na po dapat tayo bumalik sa dating buhay na ginawa natin kung bakit tayo nabigo noon. Dapat meron tayong natututunan doon sa buhay na kung saan nagkamali tayo noon. Kasi kapag hindi po tayo natututo sa problema po natin, ipapaulit at ipapaulit ng Diyos yan sa buhay natin until you learn. Hayaan mo po ba na ikaw katulad ng Israelita, for how many years they have wandered in the desert kasi hindi nila naunawaan yung plano ng Diyos? Mga kapatid, 3 days lang dapat nila lalakbayin yung disyerto papunta sa Kanaan, pero they took many years. Why? Because they keep wandering sa plano ng Panginoon Diyos. Baka ang Diyos, dapat isang araw mo lang dapat nararanasan mo na yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. But why it's not yet happening to your life? Maybe we are keep wandering sa disyerto
para maunawaan yung plano ng Diyos. Mga kapatid, we have to stand and arise and not go back to our old self, kundi tayo po ay bumalik sa piling po ng Panginoong Diyos. Father, I have sinned. We have to start admitting ano ang kasalanan natin sa Panginoong Diyos. Hindi pwedeng nagmamalaki ka pa. Lumapit ka na nga sa Panginoong Diyos, ikaw pa yung nagmalaki. Lord, sorry po, nagkasala po ako. Kasi naman, Lord, bakit nyo binigay itong sinisi mo pa ang Panginoon? Diba? Lord, sorry po at nagkaroon ako ng gantong damdamin at alam ko po hindi nyo po gusto yung gantong nararamdaman ko. Kasi naman, Lord, yung itong si sister talaga, hindi ko talaga. Yung lumapit ka na, ina-admit mo na, pero naghahanap ka pa rin ng masisisi. Hindi. Once you come to the Lord and you have admitted that you are a sinner, you are nothing, you are weak, far from the Lord, just say it and then acknowledge that you need the Lord sa buhay po natin. Amen po ba? Sabi niya dito, nagkasala siya. Hindi lang sa harapan ng Panginoon Diyos, maging sa alam niya na nagkasala siya sa ama niya. Diba? Alam niya. So, I am no longer worthy to be called your son. Yan, naka-highlight yung yellow dyan. Ng yellow. Hindi na ako karapat-dapat para tawagin yung pang anak. Marami sa atin na sa tuwing lalapit sa Pang-Diyos, parang nahihiya lumapit sa Pang-Diyos kasi sa sobrang dami ng kasalanan niya, feeling niya hindi na siya karapat-dapat para lumapit pa sa Pang-Diyos. Hindi na siya, parang feeling niya hindi na siya karapat-dapat para umattend pa sa church na yan. Mga kapatid, this is the lies of Satan na ipamukha sa atin ng kaaway na hindi ka na karapat-dapat para lumapit sa Pang-Diyos kasi ang sama-sama mo. Kasi wala ka nang ginawang tama. Kasi puro mali ang ginagawa mo. Mga kapatid, that are lies of Satan. At hindi yan yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Instead, treat me as one of your hired servants. Sabi niya po dito, kahit gawin mo na lang akong alila mo. Ano yung message nung number 2? You are important. Hindi ka alila sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi ka pulubi sa harapan ng Pang-Diyos. Kung gusto ka pagyamanin ng Diyos, gagawin niya sa buhay mo. But bakit hindi niya ginagawa? Because you think to yourself that you are alila, na ikaw ay kawawa, na ikaw ay pulubi sa harapan ng Diyos. Hindi ka pulubi. Mayaman ang Diyos natin. Amen po ba? Ang Diyos, kaya niyang pasaganahin ang buhay mo once you are ready to acknowledge that you are important because you are a child of God. Verse 20, and he arose and came to his father, but while he was still a long way off, siya po ay malayo pa, medyo hindi kita yung red, no? His father saw him. Naka-highlight yung red. Mga kapatid, kahit malayo ka pa, hindi ka pa nag-uumpisang lumapit sa Pang-Diyos, kilala ka na niya. Nakikita ka na niya. Inaabangan ka na niya noon pa. Amen po ba? Kahit kailan, tayo man ay lumayo sa piling ng Pang-Diyos, ang Diyos po nakaabang lagi para sa iyo. Because you are important. Mahalaga ka sa Panginoon Diyos. Huwag mong hayaan ang diablo, lagi niyang saksakan ng kasinungalingan yung isipan mo, nakawawa ka, kaya ka ang daming mong problema. Hindi. You need the Lord. Mahalaga ka sa Pang-Diyos. Nakikita ka niya. Alam niya ang lahat ng bagay sa buhay mo. Sabi niya, hindi ka lang niya nakikita. His father saw him and felt compassion. Malayo pa lang siya, nakita na siya ng ama niya, malayo pa lang yung ama niya, pero naramdaman niya na yung compassion ng ama niya sa buhay niya bilang anak. Ano po ibig sabihin niyan? Yung compassion na ang tatay niya ay mahal pa rin siya. Yung compassion na alam niya na tatanggapin pa rin siya. Yung compassion na alam mo na kahit ang dami mo ng kasalanan ay handa ang Diyos patawarin ka. Amen po ba? Sabi niyan, and ran and embrace him. Sino po ang tumakbo? Hindi naman yung bata, yung tatay. Kung hindi ka makalapit, pues ang Diyos lalapit sa buhay mo. Ang Diyos ang siyang gagawa para mapalapit sa buhay mo. Gagawin niya ang lahat ng paraan para ikaw ay hindi lumayo muli sa Kanya. Mga kapatid, He will not just run to you, but once He is with you, He will embrace you. Yayakapin ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Kaya nga sabi ko nung habang tayo po ay umaawit sa Panginoong Diyos, sino ba ako para tugunin ng Panginoong Diyos lahat ng panalangin ko? Wala naman, di ba? Pero naunawaan ko na kaya pala ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ko kasi anak niya ako, kasi mahalaga ako sa Kanya. Hindi niya lang ako tutugunin sa panalangin, kundi nandiyan yung presensya niya na lagi niya ipinaparamdam na hindi ko lang siya kasama, kundi yakap-yakap niya pa ako. Mga kapatid, God is willing to embrace you right now. He even like to kiss you right now.
Yung maramdaman mong kinikis ka ng Panginoong Diyos kasi miss na miss ka na niya. Diba? And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Pero sabi dito, but the father said to his servants, bring quickly the best robe. Mga kapatid, pag iba ang perspektibo natin at ang perspektibo po ng Panginoong Diyos yung nasa buhay po natin, makikita po natin na ang Panginoong Diyos laging the best ang binibigay niya sa kanyang mga anak. Amen po ba? Laging the best. Might people see things in your life worse? Yan na yung pinakampangit na sitwasyon sa buhay mo. Pero sa paningin ng Panginoong Diyos at sa totoong nananampalataya sa Panginoong Diyos, this is the best thing happen to your life. Amen po ba? Yan. Bring quickly the best robe. Inihanda ng Panginoong Diyos yung pinaka-the best para sa atin. Put it on Him. Handa ang Diyos ibigay yan para sa atin. And ring on His hand. Ano po ibig sabihin ng singsing? Sa panahon po nila, kapag may singsing ka, yan po ay tanda, hindi yung singsing na normal na singsing. Yung binibigyan lang ng singsing yung hari, yung servant niya, tanda na ang servant na to may kapangyarihan kaparehas ng kapangyarihan dun sa hari. Pero hindi siya pwedeng mas mataas siya sa hari. Sabi dito, he put a ring on his hand. God is putting back the same authority that you have lost before when you are gone. Binabalik lamang sa iyo ng Panginoong Diyos yung authority, yung kapangyarihan na ikaw ay anak ng Diyos. May kapangyarihan ka pagpalain ang iba. May kapangyarihan ka pakilusin ang mga anghel sa buhay mo at ingatan ka. May kapangyarihan ka palayasin ang kaaway, ang dyablo sa pamilya mo. May kapangyarihan ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen po ba? And shoes on His feet. Hindi ka na maglalakad na nakayapak. Hindi ka na mamumblema na ikaw po ay masusugatan dahil ang Diyos ang siya mag-iingat sa iyo. Bring the fattened calf. Ano po ibig sabihin yan? Sa panahon po ng mga Israelita, nilalabas lamang po ang pinatabang guya. Yan po ay sumusimbolo na ng pangako doon sa tao. So, lalo kapag special yung tao, special yung occasion, nilalabas lang nila yung pinakamagandang mainam na handog. Yan po, dyan pinapakita dyan na ang pinakamainam na handog na binigay sa atin ng Panginoon ay yung Panginoong Jesus. Tanda na ikaw po ay tinubos at pinatawad na ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. And He killed it. Sabi niya, pinatay. And let us eat. Tayo po ay kumain, mag-celebrate. For this son was dead and is alive again. He was lost. Minsan na siyang nawala, ngunit siya po ay natagpuan. And they began to celebrate. Ano po ang nais po sabihin dito ng Panginoong Diyos sa buhay po natin, mga kapatid? Tayo po ay mahalaga sa Panginoong Diyos. Tayo po ay minsan nang nawala, ngunit tayo po ngayon ay natagpuan muli ng Panginoong Diyos. Ngayon po tayo po ay natagpuan ng Panginoong Diyos, huwag na po nating hayaan na minsan po tayo muli maligaw o mawala. Sa halip tayo po ay matuto sa ating pagkakamali noon at dalhin po natin yung natutunan natin para tayo po ay magtagumpay sa mga susunod na lakarin po natin. And that will only happen if we have a good perspective. A perspective from the Lord. So I hope you may enjoy and bring this Word of God sa buhay po natin, reframing your life with God's perspective. Medyo mahaba po ba? Message ko, medyo napahaba, no? Yan. Bumawi lang ako nung nakaraang. Yan. I hope you enjoyed the Word of God for today. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa araw pong ito. Tayo pong lahat ay panandalian tumayo. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus, we thank you. You are alive in this place. Hallelujah. Your Holy Spirit is in us, Panginoong Jesus. You never leave us alone. Instead, mas pinaramdam niyo po na kasama po namin kayo. Lord, salamat po sa inyong salita dahil ang inyong pangako ay buhay sa mga anak ninyo na humahawak nito. Lord, tunay nga po, Ama, na kami po ay magkaroon ng magandang perspektibo sa aming buhay. Na hindi po namin kakitaan na problema bilang problema, kundi oportunidad para magpasalamat sa inyo. Oportunidad para papurihan kayo, Panginoong Sus. Oportunidad para maranasan ang pagpapala pagkatapos ng problemang ito. Lord, ang problema po ay binigay niyo po hindi para kami po ay pahirapan, kundi kami po ay para palakasin at mas patibayin, Panginoong Sus.
Tunay nga po, Ama, sa bawat problema po namin, hindi kami may taas, kundi kayo po, Panginoong Sus. Kaya po naniniwala po kami, Ama, na ang problema ay hindi po dapat namin katakutan, kundi kami po ay dapat magalak kasi kayo po ay kasama po namin sa labang ito. Ang pinakamainam na laban, Panginoong Sus, sa buhay po namin ay yung manalo kami sa labanan na hindi po kami lumalaban kasi alam po namin na kayo po ang siyang nagpanalo ng laban po namin. Hindi po namin kailangan mapagod kasi alam po namin na nandyan po kayo sa unahan po namin upang kami po ay katagpuin at ipagtanggol, Panginoong Sus. Salamat po, Ama. Ito po magagandang perspektibo na ito ay hindi lamang po sa araw na ito, kundi dalhin po namin ito sa bawat laban po namin, sa bawat yugto ng aming buhay. Tulungan niyo rin po kami na dalhin po ang pangako na kami po ay importante sa inyo. Na kami po ay anak ninyo, Panginoong Sus. Na kami po ay hindi nag-iisa. Na kami po ay special sa inyo, Panginoong Sus. Na kami po ay minsan nawala, ngunit kami po ay muling binalik niyo po sa piling ninyo. Binigay niyo po ang lahat ng kapangyarihan, Panginoong Sus, sa inyong anak at ngayon po ay kasama po namin upang kami po ay hindi na po magapi ng aming mga kaaway, Panginoong Sus. Lord, tunay nga po, Ama, nasabi niyo nga po sa inyong salita, kung kayo po ay kasama po namin, sino pa ang makagagapi sa inyong mga anak, Panginoong Sus. Ama, maraming salamat po. Dahil ang kahalagahan po namin ay hindi kayang palitan ng yaman dito sa mundong ito, sa piling ninyo, Panginoon Jesus. Tulungan niyo po kami na maging matagumpay bilang mga anak ng Diyos. Tulungan niyo po kami na kami po ay magkaroon ng magandang perspektibo sa buhay, na perspektibo ng mula sa inyo, hindi po sa mula sa mundong ito, Panginoon Jesus. Upang sa gayon, hindi po kami maligaw, hindi po kami madaya ng kaaway, Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isang nandirito, kung sino man po ang dumadaan sa pagsubok, sa paghihirap, Panginoong Jesus, ngayon nawa po at palakasin niyo po sila. Panibaguhin niyo po ang kanilang kalakasan, Panginoong Jesus. Huwag niyo pong hayaan na sila po ay mapagod, Panginoong Jesus. Sa halip sa oras pong ito, pagalingin niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng kalakasang nararapat po para malagpasan nila ang pagsubok na ito. Dahil kayo po ang siyang pinagmumulan ng aming mga kalakasan, Panginoong Jesus. Lord, help us to focus only unto you upang sa gayon, Ama, hindi po kami mabigo sa bawat pagsubok sa buhay po namin. Lord, you are our strength, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kasama sa bawat laban na ito, Panginoong Jesus. We thank you. We entrust to you everything. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray and pray. Amen.